tignan nyo ito ha. No disease including cancer can exist in an alkaline environment. Mga kapatid, kanina, 8 years old tayo. Bakit? Nailagan mo ang #1 killer ng tao. Heart attack, stroke, cardiovascular disease. Yan yung mga #1. Hypertension. Yan na yan. Nasa #1. Basta sa category na yan. Dugo, ugat, at saka puso. Ayan. Mga kapatid, ligtas ka na ron. 80 years old ka. Yun ang #1 killer eh. Ang #2 killer ano? Cancer. Kung alkaline pala yung katawan mo in the first place, hindi pala nakaka-survive ang cancer cells. At kahit anong sakit, dahil sabi rito, no disease, including cancer, can exist in an alkaline environment. O di, 95 years old ka na. For a moment, i-analyze nyo. #1 killer, puso, ugat. #2, cancer. Nailagan mo siya pareho. Dahil nagtitake ka nito, nag-iingat ka, nag-exercise ka. Ngayon, eto mga kapatid, kung oras mo na, oras mo na. Naniniwala po ako ron sa idea na yon. Pero mga kapatid, ulitin ko sa inyo to, hindi mo oras, kung pinuputol ka sa ospital, binibiyak ka, tinatabas ka, tinutusok ka ng kung ano-ano, pagkatapos namatay ka ng namamalipit, tapos yung pinaghirapan mo all those years ng pagtatrabaho, kaya ka nga nagkasakit dahil katatrabaho, pagkatapos ang pinaghirapan mo na pera na yon, saan pupunta? Pambayad sa ospital. Bandang huli, yung mga anak mo baon pa sa utang pagkayaring namatay ka. Hindi po yun ang kalooban ng Lord. Hindi yun yung time mo. Na-disgrasya ka pong maliwanag doon. Okay? So, yun po ang ina-avoid natin dito. I'm almost done. Last component po do sa Triangle of Health para umabot na tayo ng finally ng 100 years old. Kung nakakatuwa na ang Lord talaga hindi pala tayo pinabayaan. Hindi po nagko-conflict ang science at saka ang faith. Nakukuha yung sa atin sa salmon. May vitamin A, may vitamin D3. Hihina ang buto mo pag hindi ka na nagkakaroon ng vitamin D3. Meron vitamin A. Kinuha po yan sa Anatobush at saka sa Wild Alaskan Sockeye Salmon. Ano ba ang na-address na problem kapag ikaw umiinom ka ng omega-3? Ang nakakatawa sa product na mga ito, yung pinapakita ko sa inyo, hindi lang ipine-prevent, talagang nire-reverse. Ginagamot yung actual condition mo. Iba-ibang gamot yan, iba-ibang doktor, iba-ibang ospital yan. So if I were you, mag-invest ka po sa health mo kaysa nag-aabang ka ng mga ganito. Even po yung may mga suicidal tendencies, mga kapatid, yung mga nagsusuicide, meron lang missing component lagi kasi ino-autopsy nila tsaka pinag-aaralan ng bakit nagsusuicide. That's hormonal imbalance lang. Hindi sila kumakain ng masustansya, yun nga, nakukuha sa super berries at walang omega-3. Cancer! Ito po ang tamang paraan ng gamutan ng cancer. Uulitin ko po sa inyo, huwag muna kayong magpa-biopsy, huwag kayong magpa-opera, huwag kayong magpa-chemotherapy. Sinasabi ko na po siya, 30 years na po akong dumadalo sa ospital. 10 sa 10 kilala ko nagpa-chemotherapy, biopsy, nagpa-opera, wala na po sila ngayon. Ayan ang tamang paraan. Kung meron kang tumor na malignant daw or kahit na benign, doesn't matter. Dahil yung styrofoam cup na yan, kahit pakuluan mo yan, di mo malulusaw yan. Nung natamaan siya ng omega-3, mga kapatid, ayan lusaw yung styrofoam. Anong significance nito? Mga kapatid, hindi inoopera ang tumor. Kumakalat lang po ang cancer pag inoopera ka. Kaya lang, bakit may iba pa ring grupo ng mga doktor na ini-insist na magpa-opera ka? Why? Dito sa Pilipinas, simple po. Milyon ang kukubrahin ng mga doktor sa'yo. Sa US po, hindi ka basta nila ipapakimotherapy. Good luck sa Philippines. Kahit stage 4 ka sa US, pag-aaralan ka muna nila bago ka ipakimotherapy. Dito stage 1 ka pa lang, pinapakimotherapy ka na. Yun ang tragedy rito sa Pilipinas. Ayan, stage 4 breast cancer po yan. Mga kapatid, medyo maselan po yung pictures na papakita ko sa inyo. Kung mahina po yung inyong mga tiyan, huwag kayong tumingin. This is stage 4 breast cancer. 2 weeks to live. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Sa ospital kasi pag sinabing wala ka ng pag-asa, ano yun ang equivalent nung kasi wala ka ng pera. Stage 4 breast cancer, mga kapatid. Sabi 2 weeks, di ba? Magpipitong taon na to Bakit siya buhay? Huwag niyo muna pong ipagalaw yan. Sinasabi ko nga po sa inyo, kakalat lang yan. Goiter. Siguro meron na akong 5 na na-meet na nagpa-opera ng goiter. Nung inopera yan, nawala yung boses nila. Yun ang pinakamasaklap doon. Dahil may tinamaang vocal cord. O tignan nyo, ito bang ukay vendor na ito ay meron pambayad na 100,000 sa operasyon? Wala, di ba? Pero 7 days po ng pag-try, kitang-kita nyo rito, umimpis yan. Mga kapatid, 7 days pa lang. Hindi ibig sabihin, enough yung 7 days na yan. Pan-try lang po yan. At least, bahala na magdesisyon itong ukay vendor na to kung itutuloy pa niya. Hindi kagaya sa ospital, pag inopera ka, 100,000, inutang mo lang, at kapag nadisgrasya ka, wala na pong saulian yon. Wala nang balikan yung nawawala mong boses. Again, marami pa pong similar cases like ito na naman. Tignan nyo to, ano sabi ng doktor? Tanggalin yung kanyang ilong, tanggalin yung kanyang mata at pati yung kaliwang tenga. Anong quality pa ng buhay meron ka pagka ginawa sa iyo yun? Ngayon, tignan nyo to, 7 days pa lang naman, nung nag-try,
nakita nyo kaagad, umimpis ka agad significantly in 7 days, yung kanyang bukol. Yung kanyang left eye, mga kapatid, nagsimulang makaaninag yan. Anti-aging. Eto na, di ba binanggit ko yung stem cell therapy? Tignan nyo to ha, na stroke. Bedridden po yan. Ngayon, talagang wala pong kapag-asa to. Sabi pa nga ng doktor, isang stroke ka na lang, talagang tapos ka na. Buti na lang naniwala po yung family sa amin. Ayan no, inatake nga siya, kaya lang naka-ready na po yung buong family this time. 2 years po ng pag-inom, mga kapatid, that's 2 years. Oh, alam niyo ito ang science ha. Pag pala yung vital organs mo maganda ang blood circulation, naingatan mo siya, healthy, yung internal organs mo, talagang babata ka talaga. By as much as 15 years, babata ka talaga. Skin disease, baka mga kapatid, may kilala kayo ha, please. Kagaya nito, psoriasis. Sabi ng doktor, walang gamot. Tama. Pero bakit? Pagdating ng August 4, 2 months lang, bakit magaling na siya? Now mga kapatid, in the case of diabetes, may papakita po ako sa inyo rito. Meron na po yung multiple organ failure. So ano po rekomendasyon ng doktor sa kanya? Putulin na yung paa at magpa-dialysis. Yung mga pinapainom na synthetic drugs, sabi nga niya talagang dakot-dakot daw yung pinaiinom dyan sa tatay niya. After spending 300,000 pesos, may nagawa po ba yung ospital? Wala. As a matter of fact, naka-ready na po yung kabaong niyan. Yung funeral arrangements niyan, planchado na po yan. December 2019, nung nilabas siya sa ospital, nakita niya hawak pa niya yung kanyang pang-insulin na nag-i-insulin pa rin. So bandang huli, ginawa ng magkakapatid, step of faith, wala na talagang gamot na iniinom. 0. Kasi sabi nila, wala namang nangyayari rin sa gamot. Nasisira lang yung kidneys na matanda. January 2020, nagpunta po ako dyan. Actually, ang nasurpresa ako, nasa lubong ko yan sa labas. Kagagaling pong mag-basketball. Ngayon, September 21, yung pinaka-recent po, talagang nakakatuwa. Kasi ang kwento niya, pagka nagbabasketball sila, yung mga bata daw hindi umaabot sa kanya. Magaling po kasi mag-basketball yan. So, si JP Culiao, naging recipient po ng Hope and Inspire Movement sa pamumuno ni Cap and Cookie Clemente. Now, ito pong bata na to ay may leukemia at lahat po ng bata na nag-undergo ng chemotherapy treatment for leukemia ay sumisigaw, nagwawala, nagsusukat, nahihimatay sa sakit. Ngayon, kaya po yan ay na-document sa PTV4 because ang sumagot po ng kanyang chemotherapy expenses ay si Senator Bongo. Now, ang ginawa po ng Hope and Inspire Movement, sinuplayan ng grupo natin yan for 1 year. Ngayon, ano nangyari dito? Lahat ng bata, kapag ka nag-undergo ng chemotherapy, nagsusuka, umiiyak, nagwawala. Si JP Culiao lang po yung naglalaro sa time zone after a chemotherapy session. So, ganun po ka-powerful yung triangle of health, no? Ngayon, itong nanay po nagmalasakit na kausapin yung kapwa niya parents na sabi nila, isabay niyo po si Kayani sa mga anak niyo. Nakikita niyo, anak ko, hindi naman na didisgrasya ng side effects ng chemotherapy. Ang malungkot po na response ng mga parents ay, ano ba yan? Di ba yan ang networking yan eh? Di ba? Yan yung mga magtitinda tayo, magre-recruit tayo. Di ba yan yan? Yun po ang masaklap na response. At iba nga, ayaw ng doktor magpasabay ng natural kasi nga daw manggugulo sa gamot. Yun po yung common na responses. So, yun po ang nakakalungkot dyan. Ang good news po dito, after 1 year, si JP Culiao ay dinischarge na po sa hospital yan. 0 cancer po yan after 1 year. Ang bad news dito mga kapatid, yung 5 kasabay niyang bata, patay na. At may namamatay pa rin at ayaw pa rin nila mag-try. Bakit? Kasi nga daw networking. To close this presentation, the Hope and Inspire Movement po is a group of Christians from different religious orientations. Kahit non-Christians, it doesn't matter. Mga Muslim, mga brothers natin, nagjo-join po dito. Anong ginagawa natin? We are finding ways. Paano po tayo makakatulong sa mga cancer patients? May mga medical mission tayo, may mga feeding program tayo all year round. So there are 3 things that you're going to accomplish once you started using the products and sharing. Number 1, iniligtas mo yung pamilya mo sa malupit na gastusan sa ospital. Inalayo mo na kaagad sa maraming nakakamatay na sakit yung buong pamilya mo. Wala na pong mas importante doon. Yun ang number 1. Number 2, is there a chance that we can save a life kapag ka-shinare natin si Kayani? Meron po bang tsansa? The answer is yes. Meron kang pagkakataon magbigay ng pag-asa, makatulong sa kapwa mo. Number 2. Number 3, they're quite expensive. Pero makukuha mo siya, maiinom mo siya for free. Pero ang simple rule ay ito, marunong kang magmalasakit sa kapwa mo.